Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, February 24, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. May sumabog, napakalakas. Sasakyan ng photojournalist, hinagisan ng Molotov bomb. Exclusive! Alkalde at 8 pang opisyal ng San Mateo, Rizal. Suspendido dahil sa kontrobersiya sa creek. Re-electionist Vice Mayor ng Datupiang Maguindanao, Omar Samama, biktima ng karahasan. Alas 4, kontra mosquito, inilunsad ng Department of Health. Sa showbiz, Dr. Vicky Bello may bagong milestone sa buhay. At inyong hidden talents, ipakita na. Hit Talent Competition ng Kapamilya Network, magbabalik. Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Pinasabog ng Molotov bomb ang sasakyan ng isang photojournalist sa tapat mismo ng kanyang bahay sa Quezon City. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa 2 persons of interest. Ayon sa photojournalist, nakatatanggap siya ng mga pagbabanta sa kanyang social media account. May balitang A to Z si Kim Salinas. Ito ang malakas na impact ng pagsabog na nakuna ng CCTV sa Quezon City madaling araw ng February 19 kung saan napinsala ang sasakyang ito. Ang may-ari ng sasakyan, isang photojournalist ng pahayagang Philippine Star na si Michael Barcas. Aniya, natanaw niya ang isang nakamotor sa tapat ng kanyang bahay. May sumabog, napakalakas. Tapos naghintay ako ng konti, baka kasi inisip ko naandun pa. Paglabas ko, ayun, yung kotse ko nga, yung pala yung dinali, nasusunog na. Tingin niya, maaaring konektado sa kanyang trabaho ang pagpapasabog, lalo't may mga pagbabanta sa kanyang social media account. Patapag yung photographer na yan Sino ba yan? Buhay pa ba yan? Yung mga ganon. Kabilang sa mga balitang kinocover ni Barcas ay politika, Philippine National Police, mga militante at iba pa. Sa motibo naman sa likod ng insidente, Siguro pananakot kasi kung balak akong dalihin, napakadali lang naman. Nandito lang naman ako, paglabas ko, madali akong, kahit naman sinasabi, madaling manatan. Tapos yung oras na pag-atake, 2:30, syempre, alam niyang wala ako sa sasakyan. sa investigasyon ng Forensic Group at Explosive Ordnance Disposal ng Quezon City Police, lumalabas na yung suspects ay 2. Itong ating may person of interest na rin. But so far, wala pa pong nai-establish kung ano po ang motive nitong mga to. Still doing back and forward tracking of the CCTV footage, and of course nagkakandak na rin sa mga interviews doon sa kung ano talaga, if it's really this complainant ang target. natukoy na rin ang ginamit sa pagpapasabog. Lumalabas na it's pure Molotov, and this Molotov is not related to our IED na tinatawag natin, yung ingredients ng explosives. So this Molotov is purely contains water and gasoline. Desidido naman si Barcas na magsampa ng kaso laban sa mga suspect, oras na matukoy kung sino ang mga ito. Oo sir, kasi may mga mahal tayo sa buhay na sinasakay natin doon Paano kung timing na naandun sila sa loob? Itutuloy ko yung kaso kahit ano pa yung kalabasan at kung sino man yun. Ayon kay Barcas, ipagpapatuloy niya ang kanyang trabaho bilang photojournalist. Dagdag naman ng QCPD, handa silang umalalay kay Barcas sakaling manghingi siya ng police protection. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. 6 na buwang suspendido sa serbisyo ang halos buong pamahalaang lokal ng San Mateo, Rizal. Niimbestigahan kasi ng Ombudsman ang LGU sa pangunguna ni Mayor Omi Rivera Jr. kaugnay sa reklamong iligal na pagtatambak ng lupa sa isang creek sa barangay Gitnang Bayan 1 na ayon sa complainants ay dahilan ng malawakang pagbaha sa lugar. Ang detalye sa Balitang A to Z exclusive ni Ian Maghanoy. Bigyan ninyo kami ng karunungan. Hindi si Mayor Omi Rivera Jr. ang nanguna sa flag ceremony ng San Mateo Rizal Local Government Unit ngayong Lunes ng umaga, February 24.
kundi ang isa sa councilor ng bayan na si Mary Grace Diaz. Si Diaz ang itinalagang officer in charge matapos patawan ng ombudsman nitong Biyernes ng 6 na buwang preventive suspension si Rivera kasama ang vice mayor at 7 konseho ng LGU. Inirereklamo ang halos buong LGU ng grave misconduct, gross neglect of duty at iba pa dahil sa umunoy pagkakasangkot sa iligal na pagtatambak ng lupa sa Beltran Creek ng Barangay Gitnang Bayan 1. Ayon sa complainants na nakatira malapit sa creek, ang itinambak na 1 metrong lupa ang dahilan umano ng malawakang pagbaha sa lugar. Ngayon, karina pa lang, naapektuhan na kami. Hanggang dito sa bahay namin, umabot na sa taas. May nakakatakot na rin kasi hindi naman matibay yung aking bahay para hindi ako mangamba na baka bigla na lang ituwad yun. Mga ka-A to Z, nandito po tayo ngayon sa looban ng Nawasa East Barangay Gitnang Bayan 1, San Mateo, Rizal, kung saan sinasabing ito yung creek na tinabunan ng maraming lupa ng LGU. At ito raw yung magsisilbing right of way para sa itatayong subdivision dito sa malawak na lugar na yan. Noong 2024, 3 beses raw ipinaglaban ng mga residente ang kanilang kapakanan, katuwang ang mga kinatawan ng Department of Environment and Natural Resources at Department of the Interior and Local Government. Maraming beses tayong nagpa-receive ng sulat, di ba? Tapos yung nakausap pa namin siya ng personal. Okay lang, ano lang siya, yung siya ng oo, pero wala naman nung pumupunta rito kahit yung engineer pumunta rito pero parang wala lang din. At ngayong ibinaba ang suspension order, mahigit 2 buwan na lang bago ang halalan, nilinaw ng complainants na ito pong ipinaglalaban po namin dito ay wala pong politikong nasa likod po nito, hindi po kami political motivated at ito po ay inilalaban po namin para po sa kapakanan po na nakakarami ng taong maaapektuhan po ng pagbaha. Sinubukan ng Balitang A to Z na kunin ang pahayag ng suspended mayor at ang kanyang OIC mayor pero kapwa silang tumanggi magpa-interview. Si Mayor Omi Rivera pa rin ang ating halal na mayor. At ipagdasal natin ang kanilang agarang pagbabalik sa serbisyo. Sa ngayon, nakastatus ko ang serbisyong publiko ng LGU habang gumugulong ang investigasyon ng ombudsman. Umaasa naman ang mga residente ng Nawasa East na maibabalik ng LGU ang dating porma ng creek upang hindi na maulit ang bangungot ng malawakang pagbaha sa kanilang lugar. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Formal nang nanumpa si dating broadcast journalist Jay Ruiz kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong kalihim ng Presidential Communications Office. Pinalitan ni Ruiz si Cesar Chavez na nagbitiw sa pwesto noong February 5. Nanindigan naman si Ruiz na gagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang tagapagsalita ng Malacanang at pagbibigay ng tamang impormasyon sa publiko. Bukod kay Ruiz, nanumpa rin bilang Undersecretary ang lawyer broadcaster na si Attorney Claire Castro na magsisilbi ring Palace Press Officer. Dapat yung atin truthful facts. Yun lang sa totoo tayo. Hindi tayo sa kasinungalingan. Bawal ang sinungaling. Binatikwas naman at pinabulaanan ni PCO Undersecretary Claire Castro ang paratang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patungo ang Administrasyong Ferdinand Marcos Jr. sa diktadorya. Sa indignation rallies na Mandaue City sa Cebu, tahas ang sinabi ng dating Pangulo na plano umano ni Marcos Jr. na sundan ang yapak ng kanyang ama. Depensa naman ni Castro, nang iintriga lang si Duterte at hindi dapat paniwalaan ng publiko ang mga pahayag niya kung walang ebidensya. Anong ebidensya? Paano mapapatunayan? Katulad na sinabi ko, hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya.
Nakiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga panalangin para sa paggaling ni Pope Francis na 10 araw nang nasa ospital. Sa inilabas na mensahe ni Marcos, ipinagdarasal nito na palakasin at pagalingin ng Panginoon ang 88 anyos na lider ng Simbahang Katolika. Ito'y para maipagpatuloy pa ng Santo Papa ang misyon ng pananampalataya at pagmamahal sa sangkatauhan. Sa huling update ng Vatican, nasa kritikal na kondisyon pa rin si Pope Francis dahil sa naging impeksyon sa dalawang baga at ngayon naman ay problema sa bato. Muling iginigiit ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na hindi dapat madelay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Anya, kung mauurong man, hindi na ito dapat lumagpas pa ng 1 buwan. Dagdag ng mambabatas, ang plano ni Senate President Chis Escudero na isagawa ang trial sa Hulyo pa ay labag raw sa konstitusyon. Yung mga 1-month delay, sa akin reasonable yung kasi pag-aaral din naman dapat ang senator judges aralin din yung mga articles of impeachment. And then syempre, there are some other preliminary matters. But pagka June 2 pa kasi, February 5 kasi na-file yun At so 4 months. I don't think that is already even attempting to comply with the spirit of the order of the Constitution to or trial to forthwith proceed. Inatasan ng mga miyembro ng COMELEC para aralin ang disqualification case na inihain laban sa mga tulfo na tumatakbo sa 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, posibleng ilabas ang desisyon hinggil rito sa 2 o 3 linggo ng Marso. Maalala na 5 miyembro ng pamilyang Tulfo, kasama na sina senatorial candidates Erwin Tulfo at Ben Tulfo ang sinampahan ng disqualification case, bunsod ng political dynasty. Sugatan sa pamamaril si Datu Piang Maguindanao Vice Mayor Attorney Omar Samama matapos pagbabarilin habang nagsasalita sa entablado. Agad namang isinugod sa ospital ang nasabing opisyal. Sa kasalukuyan, stable na ang kondisyon ng vice-alcalde habang nagpapagaling. Gayunpaman mariing kinukondena ng Ministry of the Interior and Local Government ng BARM ang nangyaring karahasan. Nananawagan ng ahensya ng hustisya para sa opisyal at tinawag ang pag-atake sa vice-alcalde bilang pag-atake rin sa kapayapaan sa rehiyon. Good news para sa mga kasambahay sa Cavite, Laguna, Batangas at Quezon. Aprobado na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board of 4A ang dagdag sahod para sa inyong sektor. Batay po sa bagong wage order para sa rehiyon, nakatakda na sa 6,750 pesos ang buwan ng minimum wage ng mga kasambahay sa buong Calabarzon. Katumbas yan ng dagdag na 750 pesos sa mga nasa lungsod at first-class municipalities, 1,750 pesos naman ang dagdag sa mga nalalabing bahagi ng rehiyon. Epektibo po yang dagdag sahod sa March 7, 2025. Inumpisahan na ng lokalidad ng San Juan City ang pagbebenta ng NFA rice. Ito ay matapos magdeklara ang Department of Agriculture ng Food Security Emergency. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, meron silang 1,000 sakong bigas kung saan kada sako ang bentahan ay nasa 1,650 ng publiko. Samantala, tiniyak naman ng DA na marami pang NFA rice ang maibabenta sa iba't ibang bahagi ng bansa. Marami tayong stocks actually sa Nueva Ecija pa, at saka sa Bulacan, Pampanga at Isabela. Ready to ship yun here anytime. Inutusan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel ang Bureau of Plant Industry na suriin ang mga cold storage facility ng bansa upang matukoy kung may mga bagong aning sibuyas. Ito ay para maiwasan anya ang hoarding sa sibuyas. Ayon sa kalihim, may hanggang 7 araw ang Bureau upang tapusin ang inspeksyon. Ngayong buwan, nakatakdang magsimula ang anihan ng sibuyas na inaasahang magpapababa sa presyo nito. Sa ngayon, nasa 170 pesos ang presyo ng kada kilo ng sibuyas at inaasahang hindi na umano ito tataas pa. Sakaling tumaas pa yan, then titirahin din natin ng ganun. But as of the moment, harvest is coming. Soon sila na rin nagsabi.
Kung sakali mag-MSRP man tayo sa kanya, maybe limited 2 weeks lang yan. Sa Palawan, ipinatutupad na ng Department of Trade and Industry ang 60 araw na price freeze partikular sa Puerto Princesa. Dahil po yan sa kalamidad, bunsod ng pananalasan ng shear line o pag-uulan. Ito'y nakapokus sa mga pangunahing bilihin mula sa inilabas na memo ng ahensya. Mahigpit na minomonitor ng DTI ang mga presyo ng bilihin para labanan ng mga posibleng pang-aabuso sa presyo. Nagbabala rin ang DTI sa mga hindi susunod sa price freeze na mahaharap ito sa 5,000 hanggang 1 milyong pisong multa at hanggang 10 taong pagkakakulong. Susunod, oras na, 4:00 kontra Mosquito, inununsad ng DOH. At BTS member Kim Tae-young, o mas kilala bilang si V, may update sa kanyang military life. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. 4:00 ng hapon ngayong Lunes, pinasimulan ng Department of Health ang nationwide 4:00 kontra Mosquito Dengue Prevention Program. Target nitong paalalahanan ng mga pamilya at komunidad na mag-ingat sa banta ng sakit at sama-samang puksain ang posibleng pinamumugaran ng mga lamok. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Todo ingat na si Nanay Jennifer matapos mabalitaan ang mataas na kaso ng dengue sa National Capital Region. Siyempre po, nababahala po ako lalo na may 3 anak po ako sa ngayon. Lagi niya nang pinagsusuot ng pajama at long sleeves ang kanyang mga anak. Maya't maya rin ang kanyang paglilinis ng bakuran at pagpapahid ng mosquito repellent lotion sa buong pamilya. Yung gagastusin mo sa panggamot, lalo na kung yung kasama mo sa buhay ay walang trabaho, kaya talagang doble ingat sa ngayon. Bilang tugon sa bantanang naturang sakit, inilunsad ngayong araw ng Department of Health ang 4:00 kontra Mosquito Dengue Prevention Program sa buong bansa. Sa ilalim nito, inaanyayahan ang mga komunidad na hanapin at puksain ang posibleng pinamumugaran ng mga lamok. Kanina mismong si DOH Secretary Teodoro Herbosa at Mayor Joy Belmonte ang nanguna sa paglilinis sa Quezon City, kung saan una nang idineklara ang dengue outbreak dahil sa halos 3,000 kaso ng dengue doon. Maulan na rin kasi doon sa ibang parte ng Pilipinas, no? So ini-expect ko pag hindi tayo maglilinis ng mga matutubig at yung mga pinupugaran ng lamok, baka doon naman dumami ang dengue. Babala naman ng DOH sa publiko na huwag maniwala sa mga haka-haka patungkol sa dengue. Gaya na lamang ng pag-inom ng mga alternatibong gamot gaya ng tawa-tawa at paniniwalang hindi na raw magkakadengue pa ang sino mang tinamaan nito. Yung pangalawang dengue kasi yung dangerous yun yung pwedeng maging hemorrhagic shock, yun yung mas serious. Sa halip payo ng ahensya, agad na magpa-check up oras na nakitaan na ng mga sintomas ng dengue. Gaya ng 2 araw na hindi bumababang lagnat, pananakit ng tiyan at pagsusuka at pagdurugo ng ilong. Sa ngayon, nasa mahigit 15,000 na ang kaso ng dengue sa buong bansa. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Isinusulong ni Senator Joel Villanueva ang mas maayos na sistema para sa pagbibigay ng visa sa mga digital nomad o yung mga dayuhang nakakapagtrabaho via internet kahit pa naninirahan sa Pilipinas. Sa panukala ni Villanueva, may 1 taong visa ang mga digital nomad na pwedeng i-renew ng 1 pang taon na anya'y malaki ang tulong sa turismo ng bansa. Samantala, ikinatuwa naman ni Sibak Party List Representative Brother Eddie Villanueva ang pagkakatanggal ng Pilipinas sa listahan ng International Anti-Money Laundering Watchdog. Ayon sa mambabatas, malaki ang naging ambag dito ng POGO ban ng pamahalaan at umaasa siyang magpapatuloy ang laban kontra korupsyon sa bansa.
Bumuo ng tracker team ang PNP, Criminal Investigation and Detection Group, para tugisin ang mga pogo operation na nalalabi sa buong bansa. Napag-alaman ng otoridad na may ilan pa ring mga iligal na nagpapatakbo ng pogo sa kabila ng ban na ipinatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. simula nitong nakaraang taon. We have teams in PNP, CIDG, NCR, and these teams are being supported. And kasama po namin yung PAOK because as we have known, the PAOK is the lead agency in this particular operations. Tumestigo ang ilang Vietnamese national laban sa mga naarestong individual sa Pogo raid sa Parañaque City. Ayon kay PAOK Undersecretary Gilbert Cruz, Executive Director ng ahensya, love scam ang ginagawa ng naturang Pogo. Ginagamit ang mga Vietnamese bilang modelo para akitin ang mga biktima sa cryptocurrency. Ang modus, kinukuha ng mga Vietnamese ang loob ng mga biktima at kapag nahulog ng loob sa mga ito, doon sila magyayaya na mag-invest sa cryptocurrency. Na-inquest na po natin yung mga foreign nationals na nagpapatakbo ng Pogo Hub dito sa PITX. And 20 foreign nationals yung kinasuhan natin doon. At may mga complainants din tayo na nakuha at mga witnesses na kasama nila. Actually, 3 pa rito, mga Vietnamese. Isang grade 11 student sa Marikina City ang nasawi nitong Sabado habang naglalaro ng basketball bilang bahagi ng kanilang senior high school mini Olympics. Ayon sa pamunuan ng paaralan, pasado alas 9 ng umaga nang mag-collapse ang biktima. Pasado alas 11 naman ang madatnan ng medical responders na wala ng buhay ang bata. Tinutuligsan naman ng Student Council Alliance of the Philippines ang pamunuan ng Our Lady of Perpetual Soccer College o OLOPS dahil sa anilay kapabayaan ng paaralan at kakulangan ng medical professionals sa ganitong mga aktibidad. Armies, make some noise! May update si BTS member Kim Tae-young o mas kilala bilang si V patungkol sa kanyang military life. Sa Instagram, ibinahagi ni V ang ilang snaps ng kanyang daily life habang nagsasanay sa mandatory military service na may kalakip na caption na I came to report Sergeant Kim's survival, it's D-107. Si V ay kasalukuyang sumasailalim sa kanyang mandatory military service at nakatakdang ma-discharge, malapit na, sa June 10, 2025. We'll wait for you, Sergeant Kim. Sa aming pagbabalik sa showbiz, may hidden talent ka ba? Ipakita na yan dahil hit talent competition ng Kapamilya Network. Magbabalik. At Dr. Vicky Bello, nagdiwang ng kanyang kaarawan kasama ang mga naglalakihang bituin sa showbiz. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Talented Pinoys, humanda na kayo. Magbabalik na ang hit reality competition, ang Pilipinas Got Talent. Tampok ang bagong set ng bigating judges. Samantala, celebrity Dr. Vicky Bello turns 69 at star-studded ang naging selebrasyon. Silipin natin yan sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Pilipinas, get ready! May bago ng huhusga sa Pinoy Hidden Talents sa bagong season ng Kapamilya Hit Reality Competition na Pilipinas Got Talent. Pasabog sa madla ang new set of judges na sina box office queen Catherine Bernardo, heartthrob actor Donnie Pangilinan at actress-comedian Eugene Domingo, kasama ang returning judge na si dating ABS-CBN President at star builder Freddy Garcia na kilala bilang FMG. Sinabi ng mga bagong hurado na excited sila sa madidiscover na new talent sa bagong PGT season. Pangmalakasan rin ng bagong host na sina Robby Domingo at Melay Cantiveros Francisco na siguradong maghahatid ng saya sa viewers. Taong 2018 nang huling umere ang PGT kung saan naging champion ang spiral pole dancer na si Cristel De Catalina na ngayon ay may-ari na ng isang pole dancing school.
Unang umere ang show noong 2010 kung saan naging winner ang singer na si Jovit Baldovino. Ipapalabas ang bagong season ng PGT ngayong Marso. Samantala, star-studded ang ika-69th birthday party ng celebrity doctor na si Vicky Bello na ginanap nitong February 22 sa BGC Taguig. All white ang naging tema ng dinner party. Spotted ang celebrities na kilala bilang Bello Babies, kabilang sina Vice Ganda, Andrea Brillantes, Julia Barreto, Liza Zuberano, celebrity couple Sara Geronimo at Mateo Guidicelli, Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D, Janela Salvador at marami pang iba. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Siyempre, laging concerned si teacher sa kanyang mga estudyante. Pero ano nga kaya ang naging sagot ng isa niyang mag-aaral nang tanungin kung bakit hindi nito na perfect ang exam? Ang kanyang shocking na sagot, panoorin. Luis, very good. RB, 14. Saan ka nagkamali? Nagkamali ako sa babaeng dinilig. Wow! Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night mula yan sa isang dramatista na si Pierre Corneille. Ang sabi niya, ang taong hindi takot mamatay ay hindi rin matitinag ng pagbabanta. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!